Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay habang nagkakape ako ay patingin-tingin ako sa orasan. Dahil wala nga pong tulog ang inyong kasarap ay naantabayan ako na dumating si Ursula o kaya ay si Mother Earth. Maya nga ay meron tumatawag. Ang tinignan ko sa gate ay, ayun, tama, si Mother Earth nga. Si Mother Earth na naman ang first honor ngayon. Kaya binuksan ko na rin yung ilaw. At malamang ay second honor na naman si Ursula at third honor si Nene. Pero papasok din ngayon si Genggeng at saka si Miranova. Ayan, pumasok na nga si Mother Earth. Ay, hindi pa pala siya makakapasok kasi nakalaking gate. May dala siyang susi ni Raysan. Kaya lang, yung dala yung susi, pangkadena lang. Hindi mabubuksan yung nasa itaas, yung padlock. Kasi yung padlock ay nasa akin. Ang dala lang niya ay yung kay Raysan. Dahil dinala ni Malditz, ang pili secretary, yung susi ni Raysan sa gate dahil umuwi siya. Nagpasundo siya sa jowa niya. Doon siya natulog sa kanila dahil ngayong araw ay magde-day off siya. Inayos ko na rin yung gate muna, sinara ko pati yung motor ni Esan. Kasi nga ay hindi pa kami nakabukas at wala pa kaming ulam. Kaya sinara ko muna yung gate. Ngayong mga oras na to ay naglilisa muna ako ng istante. Sinasabon ko muna yung istante dyan. Sasabunin ko yan ng dishwashing liquid. Hindi ako gumagamit ng bar powder o ng kahit na ano. Ang ginagamit ko lang ay dishwashing liquid. Dahil nga para hindi umaamoy at saka madali linisin. Hindi siya malabo sa salamin. Parang relasyon nyo, ang labo. Uy, nakialam na naman ako. Char lang. Habang sinasabon ko yan, ay tinanggal ko na rin yung rollers. Yung rollers siya sa ilalim para makapatong yung takip ng istante para madaling mabuksan. Nililinis ko yan kasi dati nung bagong dating ako dito, tatandaan ko hindi yan namin natatanggal dahil sobrang dumi. Parang budhi ng gustong sumira ng relasyon nyo. Kailan na naman ako. Amo na nga yun. Char lang ulit. Hindi na halos gumugulong yung pintuan ng istante. Pero dahil nung pinaayos namin yan, napalitan na rin siya pati ng rollers. Parang ikaw nang pinalitan kanya. Lagi na namin nililinis, lalo na pag naglilinis ako sa umaga. Dahil nasabon ko na yung istante, sinabon ko na rin pati yung labas ng istante, ay naisipa ko na rin na punasan na yung mesa. Pagkatapos kung punasan muna yung lapag ng istante na yan, ay pupunasan ko na rin yung lamesa. Yung mesa na yan, ay pupunasan ko mula sa table 1, hanggang sa table 2, hanggang dire-diretso na yan, hanggang sa table 3, hanggang sa table 4, table 5. Yung nandito na ako sa table 5 nagpupunas, maya-maya naman ay may biglang dumating, kaya hindi ko na punasan yung table 5, nasa 4 lang ako. Ayun, meron maagang dumating. Si Omega pala, tumatawag, dala pala niya yung order ko. Yung order ako sa kanya na papaitan, pusit at saka bangus. Siya na raw nag-deliver kasi meron siyang pinuntahan at meron siyang diniliberan. Pinakita niya sa akin yung listahan ko. Naku po, ang laki na pala ng utang ko. Sige, mo, ilista mo muna sa tubig, babayaran kita. Someday. Sabi ni Nina. Sige na, babayaran na kita. At ano sinasabi mo? Babayu. Ano babayu? Babayu. Pakiulit nga. Babayu. Ulitin mo nga. Ops. Ay, babayu, babayi! Parang mali yan Ulitin mo ulit. Hindi ng tagline ko pag nagpapaalam ako. Babayu. Ayan, ganyan. Dapat talaga alam mo yung mga tagline nito pagka nagpapaalam. Hindi ko alam kung tama yung sinabi kong tagline. Hamon na nga siya. Sinara ko na lang din yung gate kasi nga maaga pa. Kaya tinuloy ko na rin punasan yung mesa. Yung table 5, yung table 6. Tsaka itong table 7 po, punasan ko na rin. Pati yung table 8, yan ang pinakakauli-hulihan ko pupunasan dahil dyan kami kumakain. Sa table 8 na yan. Pagkatapos yan ay may sabon pa yan. Dadalahin ko yan sa lababo. Tsaka ako ibabrush ngayon. Hindi ko muna maibrush kasi nga pala inutusan ako dahil nga ubusan kami ng sabaw na papaitan kahapon. Kagabi wala na kaming naibenta na papaitan pero sabaw na lang. Ngayon ay gumagawa kami ng sabaw. Naling ko muna yung tubig. Isang galon yun na mineral para sa sabawan mamaya sa papaitan. Yun yung pre-soup na pinamimigay namin. Nilinis ko na rin yung mga rollers ng istante. Pagkatapos nun ay binrush ko na tong mga towel. 2 towel to yung nakalagay sa istante tsaka yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko dating towel yung kulay pink pero ngayon yung kulay pula na kasi mas makapal to, mas madaling gamitin. Pinunasan ko muna dyan yung labas. Labas ng istante ang pupunasan ko. Yung pinaka lagayan ng ulam tsaka yung pinakamalapit sa table ko. May dumating na. Ayan, si Nene. Sabi na, third honor. At basa ang buhok Mukhang bagong paligo Anong ganap? Dinadiretso na rin pinunasa itong istante tsaka itong kabila, yung sa may tapat ng table ko. Malinis sa tubig na ginagamit ko dyan. Siguro nakatatlong beses ako dyan na nagpunas kasi napakadami yung napalagay ko ng dishwashing liquid ay naparami. Kaya 3 beses ko pinunasan. Maya nga may dumating, may mintong jeep. Akala ko na may kakain kasi napakadami nito. Ako nga lang ako mag-isa. Pero wala pa naman kaming ulam. Pala yung magkakape lang. Kaya ayun, nagkape na sila. Salamat sa inyo. Ingat kayo sa biyahe nyo. At ito na, diretso ko na rin ang paglilinis. Naglinis na ako din sa loob. Nagwalis na rin ako. Dahil napunasan ko na din yung istante dyan. Nagwalis na rin ako. Binuksan ko na rin yung gate kasi medyo papaliwanag na. Maya-maya darating na si Yeye. Nagdi-deliver ng karne. Itong kabilang gate ay binuksan ko na rin. Tinatali ko nga pala yan para dire-diretso yung bukas at hindi sumasara. Ito, binuksan ko na rin yung isang pangalawang gate. Tatlo nga pala yung gate namin dito sa Raysan Eatery. Saka si Nene ay nagpapabaga na noong mga oras na yan. Pagkatapos ko dyan ay pumasok na ako dito sa kusina at chinek ko yung aking 2
dalawang virgin people. Wala pa dyan yung isa si Genggeng. At si Genggeng minsan pumapasok yun ng na mahigit. Ayan, silang dalawa muna magkatulong. So, yun lang mga kasarap. Maraming salamat. Babayi!